O ito, ang sabi ni Senator Antonio Trillanes, naniniwala daw siya na ang ilang private jet ni Kibuloy ay pinaniniwalaan niyang pag-aari ni ex-President Digong. Kayo ba, naniniwala ba kayo dyan? At ako, sumasang-ayon ako dyan kay Senator Antonio Trillanes. At ineko yan ni General Torre. Sumang-ayon din si General Torre dyan. Itong si Kibuloy at si ex-President Duterte ay nagkakilala lang yan sa basketballan, sa kalye, noong dekada 80. At alam nyo bang nagsisimula pa lang si Kibuloy noon na may 15 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Si Pangulong Duterte naman noon ay kasulukuyang prosecutor sa Davao City. So dyan sila nagkaroon ng munting pangarap na unti-unting makaahon sa buhay at mapalaki ang kanilang mga ambisyon. Katulad nitong si President Duterte, inambisyon niyang makapasok sa politika at nagtagumpay siya sa tulong ni Kibuloy. At alam nyo din bang noon, kahit na chewing gum lang, ay pinaghahatian pa ni Digong at ni Kibuloy. So hindi lang ordinaryong pagkakaibigan ang namuo sa dalawang ito, kung hindi malalim na samahan at mayroon talagang pundasyon ang kanilang mga ambisyon. Hanggang sa naging mayor na nga ng Davao City, itong si Digong at itong KOJC ay unti-unting lumawig, lumakas, lumaki ng ganun kabilis sa loob ng mahigit 3 dekada. Sa pamamayagpag nga ng karir ni Digong noon sa Davao City, pinapagamit ni Kibuloy ang kanyang channel na SMNI para lalong lumawig pa ang impluensya nga ni Pangulong Duterte. So talagang nagtulungan sila para sa kanilang ambisyon na mahawakan unang-una dyan ang Davao City. Diyan napakaraming miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At dyan din pinakamaraming panatiko itong si Digong hanggang sa maimpluwensyahan na nga niya ang buong bansa at naiupo siyang presidente. Ngayon, ano ang ginawa nila para lalong ma-penetrate ang buong bansa at maisakatuparan nilang makontrol ang buong bansa? Ipinasara nila ang ABS-CBN at pinasok sa mainstream media ang SMNI. Ganun lang naging kadali ang pagpasok ng SMNI sa mainstream. Dinedball ang ABS-CBN. At nung nasa rurok na nga sila ng kanilang tagumpay, si Digong bilang presidente at ginawa niyang spiritual advisor, itong si Kibuloy, lalo pang lumakas ang kanilang impluensya. Dahil unang-una, kontrolado na nila ang buong bansa. Pangalawa, na ipasok na nila sa mainstream ang SMNI. So nandun na talaga yung paghahangad nila na akala nila maisa sa katuparan nilang gawing kulto ang buong Pilipinas. Pero hindi umayon sa kanila ang tadhana. Nakulong si Digong sa dahig at itong si Kibuloy naman ay nakulong na rin sa kasong pangmumulestya ng mga kabataan. At maraming ang naniniwala, di umano ha, na maraming kayamanan ni Digong ha, ay pinapatago niya sa KOJC. Itong mga private jet na ito. Ilan ba ang private jet ng Kingdom of Jesus Christ? 5 yan na private jet na naka-freeze ngayon. Bukod pa sa napakaraming asset ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi pa dyan kasama yung mga donation ng mga politiko dahil tuwing mag-e-eleksyon, tingnan nyo ang mga nanliligaw ng mga politiko sa Kingdom of Jesus Christ. Ang dami, hindi ba? Sa mga donasyon na lang na yan, talagang limpak-limpak ang nakukolekta ng kulto ni Kibuloy. At ito nga pinaniniwalaang join sila dyan ni Digong, hindi maikakailayan. At nagpapasalamat nga tayo dahil may mga leader tayong tumapos niyan, kumitil nung kanilang mga ambisyon. At magpasa hanggang ngayon, sana magtuloy-tuloy ha, na itong mga Duterte ito ay mawala sa larangan ng politika dahil kontik na nilang ma-take over ang buong bansa ng tuloy-tuloy. At ito nga, sinusubukan nilang makabalik itong isa si Inday Sayat para muling mahawakan nila ang buong bansa at mamayagpag na naman ang sandamakmak na korupsyon na ito. Kasama dyan si Kibuloy. Ilan ba ang pinaniniwala ang asset nitong si Kibuloy? Mayroon silang Kingdom Global City sa Davao City kung saan matatagpuan ang Garden of Eden Restored. Napakalawak na ektarya niyan sa gitna ng bundok. Ang King Dome, ito yung dambuhalang arena na kapag matapos ay pinaniniwalaan din pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. So gaano karaming pera ang pumapasok dyan sa kulto na yan? Mga mamahaling mansyon at ari-arian sa California at Hawaii. Ayon yan sa Federal Bureau of Investigation sa US. Ang private jets, helicopters, luxury vehicles, media network nga itong SMNI, ang radio station at mga digital platform. Contribution mula sa mga KOJC member, milyon-milyon yan. Bukod pa yung donation, aggressive fundraising na ayon din sa FBI. Mga naka-freeze na asset, ito yung sinasabi natin, 5 private jet yan, 7 real estate properties at 10 bank account. Iyan ay halos lahat nakapangalan sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya napakahirap niyang itrack kung sino talaga ang lehitimong may-ari. So ngayon mga kababayan, dito sa naririnig natin kay Senator Trillanes na itong mga private jet na ito ay malamang na pag-aari nga ni President Duterte. Hindi malabo yan. Dahil nung nakulong sa Kibuloy, sino ang namamahala ng kanyang mga asset? Hindi ba si Digong? Siya ang namamahala niyan. Kaya hindi lang simpleng pagkakaibigan ang namuo dito sa dalawang ito. Magkasabwat yan.
magkaisa lang ang likaw ng mga bituka niyan. At ang pinakamagandang nangyari, nag-end ang kanilang mga karir sa kulungan. Isipin na lang natin yan kung tama ba ang pinagagagawa nila dahil sa pagtupad ng kanilang ambisyon sa maling paraan.